Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang plano kay Marshall, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So para nga po sa mga hindi nakakaalam ay ang makakasagupa ng ating pambato na si former Olympic bronze medalist Sumir Marshall sa Trila in Manila Part 2 sa October 29 ay ang Chinese fighter na si Ainiwa Ariel Leshati, kung saan paglalabanan nila ang bakanteng WBC International Middleweight Belt. Subalit napakahalaga po talaga ng laban na ito para sa karera ni Marshall dahil ibinunyag mismo ng MP Promotions President Sean Gibbons na pagkatapos umano ng laban ni Marshall sa Trila in Manila ay may 3 laban pa daw silang ibibigay kay Marshall patungong world title fight sa taong 2026. Giit ni Gibbons na sa katunayan nga daw ay kinausap siya ni Marshall at sinabi sa kanya na dahil edad na siya ng 30 anyo sa mismong araw ng laban niya sa October 29, kaya naman gusto niya na daw talagang magkaroon ng pagkakataon na mapalaban sa isang kampyonato. Bukod dyan ay sinabi din ni Gibbons na nitong nakalipas na linggo lang umano ay binigyan pa ng bonus ni Manny Pacquiao si Marshall nang dahil sa napaka-impresibong performance nito sa huling laban niya kontra kay Bernard Joseph, kung saan nagawa niya itong talunin via knockout. Habang si Pacquiao naman ay sinabing magsisilbi daw siyang trainer ni Marshall sa oras na lalaban na ito para sa isang world title belt. Sa kasalukuyan po ay may napakalinis na undefeated record si Marshall na 6 wins with 4 knockouts at walang talo. Paliwanag ni Pacman na kailangan niya lang daw ng 3 buwan para i-ensayo si Marshall upang makapag-adjust ito at maturuan niya ng mga estilo. Habang si Buboy Fernandez naman ay prangkang sinabi na may lakas daw talaga ang kamao ni Marshall. Pero ang problema daw dito ay kulang pa ito sa volume punching. Hindi daw kasi pwede na 1 hanggang 3 kombinasyon lang ang ibabato mo sa aktual na laban. Kasi isa lang umano dyan ang tatama. Kaya kailangan umano ni Marshall masanay na magbato ng mas marami pang suntok sa bawat laban niya. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong matalo ni Salt Papi via 3rd round technical knockout sa kamay ng UFC legend Tony Ferguson ay nagpadala po ng mensahe kay Salt Papi ang former 4 Division World Champion Adrian Broner, kung saan sinabi nito na hiling niya umano na maging maganda ang recovery at susunod na laban ni Salt Papi at na wag daw itong panghihinaan ng loob. At kahapon lamang ay nag-post naman si Salt Papi sa kanyang official Facebook page na si Broner naman daw ang sunod niyang labanan. Nagustuhan naman ng karamihang Pinoy boxing fans ang ideya at potensyal na sagupaan ng dalawa. Lalo pat mismong si Broner na ang nagsabi na ilalaan niya na daw ulit ang buong buhay niya sa sports ng boxing sa susunod na 5 taon. Pero syempre hindi po ito magiging madaling hamon para kay Salt Papi. Dahil kahit anong sabihin natin ay isang lehitimong world class caliber fighter pa din itong si Broner na siyang minsan tinanghal bilang susunod na Floyd Mayweather Jr. nang dahil sa nagawa niyang maging isang ganap na 4 Division World Champion sa napakabatang edad na 26 anyos lamang. Kaya kailangan po talaga itong paghandaan ng gusto ni Salt Papi kung sakaling magtuos talaga silang dalawa. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.